Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Goner na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang mataas na seguridad na bilangguan sa Amerika, kung saan si Riker, isang kilalang mafia boss ay nagsisilbi ng oras pagkatapos maaresto para sa maraming mga kaso, kabilang ang drug trafficking at organisadong krimen. Sa oras na iyon, binisita si Riker ng kanyang anak na si Dobbs. Mula nang mahuli at makulong si Riker, pinatakbo na ni Dobbs ang lahat ng kanyang ilegal na negosyo. Ipinangako ni Dobbs kay Riker na ilalabas niya siya sa bilangguan sa lalong madaling panahon, kahit na nakakulong lamang si Riker noong isang linggo. Pinaalalahanan niya si Dobbs na pangasiwaan ng mabuti ang kanilang negosyo para hindi na sila magkagulo pa. Pagkatapos ng pagbisita, pumunta si Dobbs at ang kanyang mga tauhan sa isang bar upang magpahinga. Habang nasa bar, nakita ni Dobbs ang isang ulat ng balita tungkol sa isang dating sundalo ng Top Special Forces na nagngangalang Goner, na nakatanggap ng maraming parangal mula sa Pangulo para sa kanyang serbisyo. Pinabagsak ni Goner ang 12 ng mga terorista sa Afghanistan na nagbabanta sa Amerika. Pagmamayari pala talaga ni Goner ang bar na kinaroroonan nila, at nandoon din si Goner, nagpapahinga sa trabaho. Isa sa mga lalaking Dobbs, na hindi alam na ang bar ay kay Goner, ay nagsimulang magdulot ng gulo sa pamamagitan ng pag-istorbo kay Claire. Sino ang asawa ni Goner at nagtatrabaho sa bar? At si Goner, galit na galit, binugbog ang mga lalaki ni Dobbs. Nang makitang madaling madaig ng Goner ang kanyang crew, lumapit si Dobbs kay Goner para humingi ng tawad. Nangako siyang aalis sa bar at hiniling kay Goner na huwag nang guluhin siya o ang kanyang mga tauhan. Pagkaalis ni Dobbs at ng kanyang mga tauhan sa bar ni Goner, dumating ang mga pulis dahil may ilang lokal na nagulat ng kaguluhan. Ipinaliwanag ni Goner na ito ay isang maliit na laban lamang at naalagaan na niya ito. Pagkatapos ay pinaalalahanan ng pulisya si Goner na huwag maging masyadong magaspang, lalo na't siya ay nakalib pagkabalik mula sa kanyang misyon sa Afghanistan. Makalipas ang isang oras, umuwi sina Goner at Claire para maghapunan kasama ang kanilang dalawang anak na sina Travis at Locke. Sa panahon ng hapunan, sinabi sa kanila ni Goner na plano niyang magkampong sa kagubatan bukas. Umaasa siyang makakasama niya sina Travis at Locke sa isang masayang family trip. Talagang nasasabik si Locke at sinabing sasama siya kay Goner, ngunit tumanggi si Travis. Nakagawa na si Travis ng mga plano sa kanyang kasintahan at ayaw nang magkansela. Pagkatapos ng hapunan, nakipag-usap ng pribado si Goner kay Claire. Humingi ng tawad si Claire dahil hindi siya makakasama sa camping trip. Pinili niyang manatili at pamahalaan ang bar dahil talagang abala ito nitong mga nakaraang araw, narinig na naiintindihan ni Goner. Pero desidido siyang isama si Travis sa kampong kasama nila ni Locke. Kinabukasan, naghahanda sina Goner at Locke para magkampong sa kagubatan. Ngunit si Travis ay wala sa bahay dahil nagstay siya sa bahay ng kanyang kasintahan noong nakaraang gabi. Nagpasya si Goner na pumunta sa bahay ng kasintahan para ibalik si Travis. Kahit na ito ay nangangahulugan ng paggawa nito sa pamamagitan ng puwersa. Pagdating niya, ayaw siyang pasukin ng ama ng kasintahan, ngunit nagpumilit si Goner at pumasok sa silid, nahanap si Travis na natutulog kasama ang kanyang kasintahan. Maya-maya, ginaising ni Goner si Travis at mariin siyang inilabas ng bahay. Bago umalis, pinagalitan ni Goner ang mga magulang ng kasintahan sa pagpayag sa kanilang anak na babae at kay Travis na matulog ng magkasama kahit na hindi sila kasal. Nang maglaon, sinundo si Goner ng kanyang kaibigan, na kasama nila sa camping, at nagtungo sila sa kagubatan. Pagdating nila, bago mag-set up ng mga tent, dinala ni Goner sina Travis at Locke para mamasyal para tamasahin ang mga tanawin. Nang gabing iyon, si Goner, ang kanyang kaibigan, at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay nakaupo sa paligid ng isang apoy sa kampo. Kahit na ayaw sumama ni Travis noong una, sa huli ay nagsasaya siya at nagulat siya sa sobrang saya niya sa camping trip. Habang gumabi, sinabihan ni Goner ang kanyang mga anak na magpahinga dahil sa susunod na araw, mangangaso sila ng USA. Sa umaga, isinasakay ni Goner ang lahat sa isang motorsiklo upang manghuli ng USA. Sa daan, napansin niya ang maraming patay na hayop at isang tuyong ilog. Pakiramdam niya ay may mali, sinabihan niya sina Locke at Travis na manatili sa likuran habang siya at ang kanyang kaibigan ay nagsusuri ng mga bagay-bagay. Di nagtagal, natuklasan nila ang isang pabrika ng droga na nakatago sa kagubatan. Ang pabrika ay pag-aari ni Riker, na nasa bilangguan at ngayon ay pinamamahalaan ni Dobbs. At si Goner, na ayaw makipagsapalaran, ay nagpasya na umalis.
Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kaibigan ay tumapak sa isang landmine malapit sa pabrika na agad siyang ikinamatay. Pagkatapos ng pagsabog, nagsimulang lumabas ang mga lalaking Dobbs na pinilit na labanan silang lahat ni Gunner. Habang si Gunner ay abala sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Dobbs, sina Travis at Locke ay nahuli ni Dobbs at ng iba pa niyang mga tauhan. Doon, sinigawan ni Dobbs si Gunner na sumuko dahil nahuli nila ang kanyang mga anak. Nang marinig ito, tumanggi si Gunner na sumuko at mabilis na nag-isip ng ibang paraan upang mailigtas ang kanyang mga anak. Kasabay nito, lihim na ipinadala ng isa sa mga lalaking Dobbs ang lokasyon sa mga ahente ng DEA dahil siya ay talagang isang undercover na ahente ng DEA. Samantala, nagalit si Dobbs na hindi lumalabas si Gunner, inutusan ng ilan sa kanyang mga tauhan na tugisin si Gunner. Sa kalagitnaan ng laban, biglang dumating ang DEA, dahilan para tumakas si Dobbs, kasama sina Travis at Locke. Nahuli ng DEA ang marami sa mga lalaking Dobbs sa pabrika, kabilang si Gunner, na pinaghihinalaan nilang isa sa mga lalaking Dobbs. Sinubukan ni Gunner na ipaliwanag na hindi siya bahagi ng grupong Dobbs, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng DEA, at sinabi kay Gunner na ipaliwanag ang lahat sa kanilang opisina. Pagkatapos ay dinala si Gunner sa tanggapan ng DEA, kung saan binalak siya ng hepe na tanungin siya. Doon, nanumpa si Gunner na hindi siya kasali kay Dobbs at nakiusap na palayain dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang dalawang anak na dinukot. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng hepe at inisip na gumagawa lang ng kwento si Gunner. Nagalit ito kay Gunner, at nagsimula siyang mawala ng pasensya. Sa kabutihang palad, isang pulis na nakakilala kay Gunner ang nakapagpatahimik sa kanya at nangakong palayain siya sa lalong madaling panahon. Makalipas ang mga 30 minuto, dumating si Claire para makita si Gunner. Nagalit talaga siya kay Gunner dahil nakidnap ang dalawa nilang anak. Hiniling ni Claire na tanggapin ni Gunner ang buong responsibilidad at humanap ng paraan para mailigtas ang kanilang mga anak anuman ang mangyari. Kasabay nito, nakatanggap si Gunner ng tawag mula kay Dobbs. Naniniwala si Dobbs na dinala ni Gunner ang mga ahente ng DEA sa kagubatan, na naging sanhi ng pagkumpiska ng marami sa mga ilegal na bagay ng Dobbs. Hiniling niya na ayusin ni Gunner ang sitwasyon. Sinabi niya kay Gunner na ibalik ang mga gamot na kinuha ng DEA, at bilang kapalit, pakakawalan ni Dobbs ang mga anak ni Gunner. Sa oras na iyon, nanumpa si Gunner na hindi niya dinala ang DEA at nandoon lang siya para magkampo. Sinabi pa niya kay Dobbs na siya ay kasalukuyang hawak ng DEA mismo. Ngunit walang pakialam si Dobbs sa mga palusot ni Gunner. Nagbabala siya na kung hindi ibinalik ang mga droga, papatayin ang mga anak ni Gunner. Di nagtagal, pumunta sa kanya ang pulis na nakakilala kay Gunner. Sinabi ng opisyal kay Gunner na nalinas na siya sa anumang maling gawain at palalayain. Tinanong ni Gunner ang opisyal kung alam niya kung saan itinatago ng DEA ang mga nakumpiskang droga ni Dobbs. Ipinaliwanag din niya na nagbanta si Dobbs na papatayin ang kanyang mga anak kung hindi ibinalik ang mga droga. Inamin ng opisyal na hindi niya alam at sinabing imposibleng sabihin kay Gunner ang ganoong uri ng impormasyon dahil maaari itong magdulot ng malalaking problema. Ilang sandali pa, sa wakas ay pinalaya si Gunner, ngunit ngayon ay kailangan niyang humanap ng ibang paraan para iligtas ang kanyang mga anak. Noong gabing iyon, nagpunta si Gunner sa isang nightclub kung saan karaniwang nagtitipon ng mga lalaking Dobbs. Natagpuan niya ang isa sa mga lalaking Dobbs at sinimulan siyang bugbugin. Pagkatapos, tinanong ni Gunner kung saan itinatago ni Dobbs ang kanyang mga anak. Noong una, tumanggi ang lalaki na makipag-usap, ngunit pagkatapos ng higit na panggigipit mula kay Gunner, sumuko siya. Inihayag niya na ang mga anak ni Gunner ay nakakulong sa isang bodega ng bakal, na isa sa mga pinagtatagwan ni Dobbs. Nang marinig ito, agad na tinungo ni Gunner ang lokasyon. Kinabukasan, nasa bodega ng bakal si Dobbs. Nagsimula siyang maghinala tungkol sa pagsalakay ng DEA dahil nanumpa si Gunner na hindi niya pinangunahan ang mga ahente sa Dobbs Drug Factory sa kagubatan. Nagsimulang maghinala si Dobbs na ang isa sa kanyang mga tauhan ay isang taksil. Mabilis niyang tinipon ang lahat ng mga tauhan niya at isa-isang tiningnan ang kanilang mga phone. Sa kalaunan, natagpuan ni Dobbs ang taksil at pinatay siya. Pagkatapos noon, sumugod si Dobbs sa kanyang ikatlong hideout sa pag-aakalang ibinigay ng taksil sa DEA ang lokasyon ng steel warehouse. Sinama din niya si Locke, naiwan si Travis kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan sa steel warehouse. Mga 20 minuto pagkaalis ni Dobbs ay dumating si Gunner sa bodega at ibinaba ang lahat ng tauhan ni Dobbs. Nahanap niya si Travis, ngunit wala na si Locke. Kasabay nito ang pagdating ng DEA sa bodega ng bakal.
Salamat sa impormasyon mula sa mga ngalakal na sinabi ni Gunnar kay Travis na sumama sa DEA habang siya ay umalis upang hanapin si Locke. Ng gabing iyon ay si Dobbs ay nasa kanyang ikatlong hideout kung saan siya nagsimula ng isang bagong operasyon sa produksyon ng droga upang palitan ang unang na-raid ng Di nagtagal. Pumunta si DEA kay Locke at tinanong ni Dobbs kung natatakot siya. Kumpiyansa na sumagot si Locke na hindi siya natatakot dahil alam niyang darating si Gunnar para iligtas siya. Sinabi pa ni Locke na kung mapapabagsak ni Gunnar ang mga terorista sa Afghanistan ng ganoon kadali, hindi magiging problema ang pakikitungo sa mga lalaking Dobbs, na karamihan ay mga dating thug sa kalye. Lumipat ang eksena kay Travis, na ibinaba sa bahay ng DEA. At si Claire, na nag-aalala na baka hindi na umuwi ang kanyang anak, ay niyakap ng mahigpit si Travis. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Travis ng mensahe mula kay Gunnar na nagsasabi sa kanya na pumunta sa ilog malapit sa kanilang bahay dahil may plano si Gunnar na iligtas si Locke. Mabilis na pumunta si Travis sa ilog at pagdating niya, hiniling siya ni Gunnar na maghanap online para sa impormasyon tungkol sa isang bilanggo na nagngangalang Riker. Ito ang pinakamagandang bahagi ng episode. Hindi nagtagal at nalaman niyang si Riker ay isang mafia boss at ama ni Dobb. Natagpuan din niya ang kulungan kung saan nakakulong si Riker. Pagkatapos, sinabihan ni Gunnar si Travis na bumalik sa bahay habang papasok siya sa bilangguan upang agawin si Riker. Noong panahong iyon, nagkaroon ng tulong si Gunnar mula sa ilan sa kanyang mga kaibigang militar upang iligtas si Locke at makuha si Dobbs. Ang plano ni Gunnar ay agawin si Riker at ipagpalit siya kay Locke. Nang marinig ito, ayaw umuwi ni Travis, at sa halip, pinilit niyang sumama kay Gunnar para tumulong na iligtas si Locke. Sa wakas, pumayag si Gunnar at dinala si Travis. Nagplano si Gunnar na mag-skydive sa bilangguan upang agawin si Riker, at sinabi niya kay Travis na manatiling malapit sa kanyang kaibigan na si Sean. Nang nasa itaas na sila ng kulungan, tumalon si Gunnar mula sa eroplano. Bago lumapag, naghagis siya ng smoke bomb na nagdulot ng kaguluhan sa kulungan. Pumasok si Gunnar sa kulungan at pinatalsik ang isang gwardya. Sa pagbabalat kayo sa uniforme ng gwardya, malayang nakagalaw si Gunnar para hanapin si Riker. Di nagtagal, natagpuan ni Gunnar si Riker at nagpanggap na ipinadala siya ni Dobbs upang palayasin si Riker mula sa bilangguan. Nang walang pinaghihinalaan, tumakas si Riker kasama si Gunnar sa pamamagitan ng back exit. Pagkatapos nilang makalayo sa kulungan, dumating sina Sean at Travis para sunduin sina Gunnar at Riker. Habang nasa daan, nagbahagi si Sean ng mga kwento kay Travis tungkol sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Gunnar sa panahon ng mga misyon sa Afghanistan. Nang marinig ito, napagtanto ni Riker na hindi talaga nagtatrabaho si Gunnar para kay Dobbs. Tahimik, kinuha ni Riker ang isang screwdriver mula sa upuan ng kotse at itinago ito sa ilalim ng kanyang kamiseta. Makalipas ang 20 minuto, lumipat sina Gunnar at Riker sa ibang sasakyan. Nagpasalamat si Gunnar kay Sean para sa kanyang tulong at pagkatapos ay sinabihan si Travis na umuwi kasama si Sean dahil plano niyang ipagpatuloy ang misyon ng mag-isa. Pagkaalis ni Travis at Sean, sinabi ni Gunnar kay Riker na inagaw ni Dobbs si Locke. Ang dahilan kung bakit pinalayas ni Gunnar si Riker sa kulungan ay dahil gusto niyang ipagpalit siya kay Locke. Pagkatapos, tinanong ni Riker kung sigurado si Gunnar na sasang-ayon si Dobbs sa deal. Sumagot si Gunnar na kung tumanggi si Dobbs, ibababa niya silang lahat, kasama si Riker. Lumipat ang eksena kay Dobbs, na papunta sana upang maghatid ng ilang droga. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gunnar, na nagsabi sa kanya na kasama niya si Riker. Sinabi ni Gunnar kung nais ni Dobbs na iligtas ang kanyang ama, kailangan niyang ipagpalit siya kay Locke ngayon, at si Dobbs, na lubos na nagmamalasakit sa kanyang ama, ay sumang-ayon sa kahilingan ni Gunnar. Ibinigay din niya kay Gunnar ang lugar ng pagpupulong na nasa isang abandonadong pabrika. Maya-maya pa ay mabilis silang nagtungo sa meeting place. Makalipas ang 30 minuto, dumating si Gunnar sa lokasyon. Agad niyang tinawagan si Dobbs para lumabas kasama si Locke. Dumating si Dobbs at ang kanyang mga tauhan, hawak si Locke habang nakatutok ang baril. Napagkasunduan nilang makipagpalitan ng mga hostage, ngunit pagkalabas ni Riker, bigla niyang sinaksak si Gunnar gamit ang isang nakatagong screwdriver. Katutubo, binaril ni Gunnar si Riker, na ikinamatay niya. Nang makitang patay na ang kanyang ama, nagalit si Dobbs at inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin si Gunnar. Matapos talunin ang lahat ng mga lalaki ng Dobbs, hinabol ni Gunnar si Dobbs, na nakatakas kasama si Locke sa isang helicopter, kasama ang kanyang kanang kamay. Kasabay nito, dumating ang DEA upang tulungan si Gunnar, ngunit huli na sila, habang lumipad si Dobbs, at tila nawala si Gunnar. Habang nasa biyahe, inutusan ni Dobbs ang kanyang kanang kamay na patayin si Locke bilang paghihiganti sa pagpatay ni Gunnar sa kanyang ama.
Gayunpaman, hindi nila namalayan na nakalusot na si Gunner sa helicopter. Nakipaglaban si Gunner at natalo ang kanang kamay ni Dobbs, ngunit natalo ni Dobbs si Gunner, halos itapon siya palabas ng helicopter. Nagawa ni Gunner na mabawi ang kontrol at ibalik ang sitwasyon. Habang naghihingalo si Dobbs, napansin ni Gunner na nasira ang helicopter. Mabilis, hinawakan ni Gunner si Locke at nagparachot sa ligtas na lugar. Sa huli, matagumpay na nailigtas ni Gunner si Locke at pinabagsak ang kilalang leader ng drug mafia, na matagal ng target ng DEA. Sa wakas ay naiuwi ni Gunner si Locke ng ligtas. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.